Hey mga brods, alam ko naman na talagang ito pong SMB ay yamado pa rin. Sa Group B mga kabrods, isa sila sa mga top teams dyan. Pero ito nga si Montrezarel, ang isa nga sa mga pwede nila maging reserbang import dito kay Jordan Adams. Alam naman natin ang ganda ng pinapakita nito po ni Jordan Adams mga brods. Pero iba pa rin kapag meron kang reserbang import din. Nakatulad nito na former NBA player, kung napapanood nyo yung Los Angeles Clippers dati. So syempre, isa dun si Montrezarel sa center ng Clippers mga kabrods. Sayang lang, ikanda gulo-gulo kasi yung career nito. Pati issue niya off the court mga kabrods, yun nga, dun nadagdagan. Kaya hindi ito narinyo na at nakuha pa ng ibang kupunan sa NBA. Dahil after nga niyang makilala sa Clippers, nagkanda trade na siya, napunta siya ng Lakers, hindi nag-work, isang taon ulit napunta ng Wizards, hindi nag-work, tapos napunta naman ng Hornets ng 2022, tapos last season niya yung 2022 to 2023 na NBA season mga brods, Philadelphia 76ers na yan. Kaya ngayon habang wala pang kontrata, ito pong si Montrezarel, maski sa CBA wala siyang offer doon. Kaya ito pong Converge Fiber Xers before mag-start ang ating Governors Cup 2024 season, isa sa mga listahan nila na pwedeng maging import ay itong si Montrezarel. Pero mga brods, hindi yun natuloy. Pero yun nga, nang marinig yun ng SMB na ito pong Converge ay gustong kumuha ng mga NBA imports, mga brods, dito na alarma ang SMB, kaya gusto rin nila kumuha. Pero yung Jordan Adams, okay na yun mga brods. Pero nung itong si Montrezarel narinig nila na papunta ng PBA, ay dito nila kokontakin ito pong si Montrezarel mga brods. So sayang kasi hindi siya natuloy sa Converge. Malay natin matuloy yung negotiation at mag-works siya dito sa SMB. Kung makikita nyo mga brods, ang height limit kasi natin sa Governors Cup ay 6'6" ang height. Pero yung mga ibang imports dyan sa atin ngayon sa PBA ngayong Governors Cup, yung iba dyan nag-i-exceed na sa 6'6". Pero ang listed height kasi neto po ni Montrezarel sa NBA ay 6'7" mga kabrods. Pero kapag nagsusukatan sa PBA mga brods is without shoes. Kapag walang shoes si Montrezarel mga brods, automatic 6'6" siya. Kaya pasok na pasok siya dito sa atin sa PBA. Kaya ito pong si Jordan Adams, if ever lang mga brods, at wag naman sana kung ma-injured man ito at may ininda kahit konti, ay dito nila papalitan at i-activate nila ito pong reserve import na si Montrezarel mga kabrods. Nilang SMB, gustong gusto nitong bumawi talaga this season mga kabrods. At yun yung ganda na pinapakita nila ngayon. At kung mapapanood nyo yung mga highlights na ito Montrezarel mga brods sa Clippers at sa mga last games niya dun sa NBA, ay talagang malakas mga brods. Strength na ito sa ilalim talaga, dahil simulat sa una pa lang na pagpasok niya sa NBA, sentro na talagang posisyon nito po ni Montrezarel mga brods. Alam ko meron ng Junmar Fajardo, pero mga brods, iba pa rin kapag meron kang big man din na import. At yun nga, at aalala yun kay 8-time MVP na si Junmar Fajardo mga brods. Dahil iba rin naman ang isang Montrezarel. Kilala rin nyo rin naman yan mga brods. Import na yan NBA. Import na yan galing NBA. At bago-bago pa. Hindi siya yung matagalang natenga sa NBA mga brods. 2022 to 2023 lang yan. Halos 2 years na rin lang yan mga brods. 2 years lang yan. Alam ko fresh pa ito pong si Montrezarel sa kanyang career. Ngayon naman nasa US siya. Alam ko nagpapakondisyon at gusto pa rin niya ma-in-shape ang kanyang body para nga if ever magkaroon siya ng offer sa iba't ibang bansa like dito sa Philippines, etong SMB balak nilang kunin ito mga brods. Kaya komento mo lang ang opinion mo dyan isa natin yan. So mga brods kamakailan lang post na yung mga ibang websites, maski sa Facebook nga nakita natin na ito pong si Jetroy Rosario na-expire na nga ang kanyang kontrata mga brods sa Blackwater Bossing. At alam natin ang daming mga kupunan na nakaabang kay Jetroy. Ang Blackwater nga alam natin medyo alanganin pa sa Group B. Pero kamakailan lang 'di ba mga brods, natalo nilang Barangay Navas San Miguel, isa sa mga powerhouse team diyan sa Group B sa Governors Cup 2024. Pero ito pong si Jetroy Rosario nawala na rin sa kanila dahil na-expire na yung kontrata. Pinag-uusapan kung ito pong si Jetroy ay o-offeran pa ba ng malaki ng Blackwater Bossing, dahil kung hindi na mga kabrods, ay dito na ito
dilipat ng ibang koponan. Alam naman natin si Jet Roy, ilang years na rin itong nagseserbisyo sa Blackwater Bossing. Gusto na rin naman ito yung koponan na kayang manalo at kayang magkaroon ng kampyonato. And isa lang din ang MVP Groups and SMC Group dyan. And yun nga ang TNT kasing nakaabang kay Jet Roy Rosario dahil syempre sa pagkawala ni Jet Roy sa TNT ay naramdaman nila yun. Pero para sa akin mga brods ito pong si Troy kasi ay bigla-bigla ba namang bibitawan ng TNT for Calvin Oftana dati sa NLEX Road Warriors. Kaya yun, medyo nagtampo doon si Jet Roy. At kung mapapansin nyo dati ay may offer pa ito sa ibang bansa sa Japan. Pero hindi yun pinatos ni Jet Roy dahil nagstay siya sa TNT dahil yung kanyang loyalty ay nasa koponan pa rin ng TNT. Pero anong ginawa ng TNT? Sinuklian siya ng trade. Kaya alam ko, may tampo talaga si Jet Roy dito. Kaya siguro nga, if may tampo siya dyan sa TNT at sa MVP Group, mga kabrods, ay dito na siya pupunta at papasukin ang mundo ng SMC Group, mga brods. Which is ang Hinebra ngayon, kailangan nila ng isang Jet Roy Rosario. Nagkakanda talo-talo ng Hinebra. Blackwater nga, natalo pa sila. And yun nga, namimiss na rin nila yung mga laruan ni Jamie Malonzo. Mga bros, iba pa rin yung mga ganong galawan. Pero itong si Jet Roy Rosario, kapag kinuha mo to si Hinebra, mga bros, parang hindi ka na rin nawalan ng Jamie Malonzo. Halos kasing laki lang rin naman niya si Malonzo, mga bros. 6'7" silang dalawa. Tapos, mas malapad din naman ito pong si Jet Roy Rosario dahil kung makikita nyo, puro workout ito sa kanyang pangangatawan. Kaya body in shape pa rin mga bros si Jet Roy. Kondisyon ng kanyang katawan, every season ay lumalakas siya sa ilalim at nai-improve ang kanyang shooting. Kaya ito yung gusto rin ni Coach Tim Cone, yung mga stretch forward na katulad ni Troy Rosario. Maski sa depensa ay malaking tulong ito. And yun nga, kailangan din habulin ng Hinebra yung trade deadline ngayong season mga bros dahil kapag yun ay na-trade deadline na and yun nga hindi na nila pwedeng kunin si Troy. Yung trade deadline lang na yun mga bros, if ever yun, kapag itong Blackwater Bossing ay pinapirma ulit. Ito pong si Troy Rosario magti-trade ang Hinebra, pero pag hindi, habang free agent siya ngayon ay wala nang trade namang gagawa mga bros dahil syempre sign and play na lang si Troy Rosario mga bros dahil libre siya Hindi na nila kailangan makipag-trade pa sa Blackwater Bossing dahil libre naman ito pong si Rosario. Kaya si Jet Roy at ang kanyang agent, pinag-iisipan nila ngayon kung papatusin ba nila yung malaking offer ng Blackwater Bossing or lilipat sa MVP Group na dating bahay niya at magkaroon ulit ng kampyonato, or dito na sa bagong bahay niya na SMC Group na crowd favorite na Barangay Nabra San Miguel with Coach Tim Cone. And alam ko nga na talagang iba yung chance na magkaroon ng kampyonato dito. Dahil syempre, Barangay Hinebra San Miguel na rin ito mga kabrods. Kaya komento mo lang ang opinion mo dito mga brods at isa-isayin natin yan. Kung si Jet Roy Rosario ba ang isa sa mga missing piece ng Barangay Hinebra San Miguel, at sa tingin nyo, ano yung dapat na maging magandang desisyon ni Jet Roy Rosario habang free agent pa siya? So saan ang pipiliin niyang kupunan? Salamat po sa panonood mga brods. This is our Breted Highlights lang. I'm out.